Sa usapang intelligence fund, lalong tumitindi at nagliliyab na ngayon ang usapang ito na galing mismo sa Senado at sa Kongreso. Ito'y matapos banggain ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang mga mababatas at gustong ipapalabas ito ang kanilang liquidation kung saan nila ginagastos ang pera ng taong bayan. Hindi na mapipigilan si Sasso Gando Sasot at inilabas na at nang inilabas ang mga baho ng kongresista at mga senador pagdating dito sa pera ng taong bayan na tinatawag na itong classified funds. O guys, classified funds, at ngayon lang po natin nalaman ito dahil ang bunga akala natin ang intelligence fund lang ang issue at pinakamahisikip, pero pagdating pala dito sa classified funds, napakaluwag, hindi natin alam kung saan nila ginagamit ang kanilang mga pundo. Napakatindi po, at ito na po ang tinatawag pa nilang mafia ng gobyerno. Nasa mababatas na po talaga natin ang tinatawag na mafia. So ayun po, panoorin natin ang video ni Sasso Gando Sasot kung saan ipinaliwanag niya at ipinakita kung ano ang tinatawag na mafia funds or classified funds ang tawag nila nito. So ngayon, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, maaari po lamang mag-like at mag-subscribe na rin po para updated po kayo sa ating mga susunod pa na mga video. Maraming salamat po. Ito po si Sasso Gando Sasot at binabati ko po kayo ng isang revolusyonaryo at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ayan, nang masimulan na po natin ang budget hearing ng Kongreso at ng Senado. Okay. Sa mga nakaraang araw, mga kababayan, ang sinabi ng, alam niyo naman na aking reveal na meron silang confidential fund. Okay? Na ito ay classified as extraordinary fund. At nakita niyo naman na naglabas ng mga depensa ang Senado at Kongreso. Sinabi nila wala raw silang confidential fund, meron lang silang extraordinary fund, at sila raw ay auditable. Tingnan natin mga kababayan kung pagbabasihan natin ang facts, kung sila ay nagsasabi ng totoo or kung sila ay nananarantado. Ang title po ng budget hearing na ito ay Philippine House Mafia dahil mafia po ang kanilang ginagawa. Meron bang confidential fund ang Senado at Kongreso? Meron. Actually po, mas malala po ang pera na ginagastos ng Senado at Kongreso. Bakit? Dahil hindi lamang po ito hindi lang po ito confidential, kundi classified din. At malalaman ninyo po kung anong ibig sabihin niya. Ang depensa po nila ay wala silang confidential fund. Dahil wala namang nakalagay sa kanilang budget na confidential ang title. Ito po ang itatanong ko sa inyo mga kababayan. Kung ang pera ay hindi nakalagay confidential, pero ang auditing at liquidation ng perang yan ay parang auditing at liquidation ng confidential fund, hindi ba yan confidential fund? Tama o mali? Hindi ba madalas nating sinasabi ninyo na you cannot do indirectly what you cannot do directly? Tama, wala kayong confidential fund directly, but indirectly, meron kayo. Kaya meron kayong confidential fund. Pero may mas malala dyan, mga kababayan. Narinig nyo na ba ang classified fund? Sabihin nga kung narinig nyo na ang classified fund. Oh, di ba? Siyempre, ang classified fund may classified auditing. Sabihin nyo lang kung narinig nyo na yes or no lang naman yan. Ano ba ang pagkakaiba ng confident? Sabi sa military na yung classified fund. Actually, sa military, confidential fund lang yun. Ito, classified fund. Oh. Ano bang pagkakaiba ng salitang confidential at classified? Okay. Eto, dito tayo. Papabasa ko sa inyo ha. Okay. Ang confidential is the lowest category of classified information. Confidential, lowest category. So, ang classified, okay, mas mataas ito sa confidential. Okay. Ngayon, paano ko na masasabi na ang pondo ng Senado at Gobyerno, ng Senado at Kongreso ay classified? Mga kababayan, concurrent resolution ng Senado at Kongreso noong 2011-2012. Narinig nyo na ba yan? Noong 2011, nagpasa ng resolution sa Senado
naghain ng resolution sa Senado, si Senador Panfilo Lacson. At ang resolution na ito ay pinasa ng Senado at Kongreso. Kaya nga siya concurrent resolution. Okay? Concurrent resolution number 10. Okay? Ito ay noong 15th Congress. Okay? Alam niyo po ba kung tungkol saan ang concurrent resolution na ito? Babasahin ko sa inyo ang title, ha? Concurrent resolution. Papakita ko na rin para sabayan niyo ako magbasa. Ito ang resolution. Okay? Concurrent resolution number 10. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, 15th Congress. Second regular session. Concurrent resolution number 10. Babasahin natin. Concurrent resolution maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate. Remember, each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Naintindihan niyo yon, mga kababayan? Ulitin na, tatagalugin natin. Okay? Ang concurrent resolution number 10 na ito ay pinapanatili ang pangkasalukuyang sistema ng accounting at liquidation ng budget na natatanggap ng bawat miyembro ng Senado at House of Representatives bilang classified. Nagigets ninyo? Classified. Classified ang accounting at liquidation ng budgetary allocation ng bawat miyembro ng Senado at Kongreso. Anong ibig sabihin yan? Ito ang papaano, ganito lang ino-audit. Okay? Dito pa rin tayo sa resolution. Ganito lang ang auditing yan. The Commission on Audit has consistently allowed the current system liquidation by way of certification. Pipirmahan lang ito ng bawat senador at bawat miyembro ng House of Representatives na ang pera na kanilang ibinigay sa kanila, sa bawat isa sa kanila, ng miyembro ng Kongreso ay gagamitin nila sa maintenance and other operating expenses. Liquidation by way of certification. MOOE. Tatandaan niyo yung MOOE. So ngayon, ang sabi nila is System of Accounting and Liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives ay classified. Classified. So ngayon, may pirma si Belmonte, si Enrile, di ba? Pinasa nila ito 2011 at 2012. Kaya nga, noong 2013, may balita ang Philippine Star. Senate barred COA from fund scrutiny. Di ba? Sabi nila, matagal na itong problema from the utilization of public funds to the exact number of people on the payroll of each lawmaker. Congress has kept auditors in the dark. Kung ang auditing ng budget allocation ng bawat senador at miyembro ng House of Representatives ay classified, ano ang pondo nila? Di classified. Liquidation by certification lamang ang kailangan nila para sabihin na ang MOOE nila ay ginamit sa MOOE. Ibig sabihin po ng liquidation by certification is, pag ibinigay mo sa akin ang pera, sabihin natin binigyan mo ko ng 100 million, kailangan ko lang gumawa ng kasulatan na yung 100 million na yon ay ginamit ko sa MOOE. Mga nagsasabi dyan, bakit ako humingi ng audit report? Dahil alam ko na po ang sagot. Dahil po hindi kayo ma-audit individually. Dahil kayo ay nagpasa ng resolution na classified.
ang auditing at liquidation ng budgetary allocation sa bawat miyembro ng Senado at Kongreso. Kailangan nyo lang ng liquidation by certification. Hindi kayo makakapag-produce sa amin ng mga resibo at kung ano-ano pa dahil hindi naman kayo required. At sinong gumawa ng batas na ito? Kayo rin, ang Kongreso at Senado. Kayo ang naghirang na ang pondo ninyo ay classified. Huwag nyo kaming bula-bulahin na hindi classified dahil para sabihin nyo na hindi classified, edi i-repeal ninyo ang Concurrent Resolution number 10 noong 2011. Kaya hindi kayo masuscrutinize isa-isa dahil nga classified Yaan, kayo mismo ang nagpasa niyan na classified ang information na yan. Kaya, ang ibinibigay nyo lang, pinapakita nyo lang sa mga tao ay yung general itemization. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng general itemization. Okay? Available lang kasi sa website ng COA ay 2020. Okay. So ito po ang general, ganito itsura ng general itemization. Okay. Ganyan lang basic salary, chairmanship allocation, foreign travel, contractual consultant, consultative local travel, communication, representation, diba? Public Affairs Fund, Central Office Staff, other MOOE. And then that's it. Pero yung auditing, okay? Ang auditing, wala. Hindi namin alam. Okay? Kasi ang auditing po guys, sa mga nakakaalam, alam ito ng mga nagtatrabaho sa kumpanya, mga nagtatrabaho sa mga kawani ng gobyerno, halimbawa DepEd, DSWD, at iba pa, kahit mga militar, alam to. Ang auditing po, stricto po ito. Hindi lamang po ito resibo. Kailangan ipakita mo na matindi ang auditing. Kailangan papakita mo na necessary na bilhin nga ito. Na paano yung mga binili noon pa? Anong gagawin doon? Paano siya i-dispose? So can you imagine guys, bibigyan mo ko, okay, ng MOOE. Sabihin natin, bibigyan mo ko ng 6 million per year. Gagawa lang ako ng kasulatan. Nagagastusin ko yan sa MOOE. Wala na, hindi ko na kailangan magpakita ng resibo. Hindi na ako kailangan i-audit ng COA. Hindi na ako pwedeng busisiin ng COA na ang paggamit ko ng perang inalat sa akin ay hindi pagwawalas. Walang ganong nangyayari sa Kongreso at Senado. Ang pera, pag ibinigay sa kanila, kanila na yun. Ganito yan guys ha. Halimbawa, bibigyan mo ko ng MOOE sa isang normal na government agency. Pag ako ay bumili ng laptop, ng computer, gamit ang pera ng gobyerno, kaninong property yon? Yung laptop at computer na yon? Sa gobyerno o akin? Sa government, di ba? Kailangan may inventory ang mga binili mo. Sa furniture, computer, etc. At pagkatapos ng termino mo, iti-turn over mo ito sa gobyerno. Diba? Wala pong inventory na ginagawa kung ano ang mga binili nila ng bawat isang senador at kongresista na gamit ang pera ng taong bayan. Wala. Kaya hindi natin alam kung itong bawat senador na to ay kongresista ay tinurn over nila sa gobyerno ang mga binili nila gamit ang pera ninyo. Wala rin pong efficiency. Okay? Wala rin pong yung sinasabi nilang burn rate, yung binabato nila kay Inday, wala rin pong information na ganoon ang Senado or Kongreso. Kung binigyan mo sila ng 10 million, pwede nilang gastusin yung 10 million in 1 hour. At hindi mo malalaman. Paano mo nga malalaman? Confidential nga ang kanilang liquidation. Kaya sinasabi nyo wala kayong confidential fund dahil walang nakalagay na title na confidential doon sa tabi ng salapi. Pero ang auditing at liquidation ng pondo ninyo ay classified according to Senate Concurrent Resolution number 10. So kung ang pondo ay liquidated, ang accounting at liquidation ng pondo ay classified, anong klaseng pondo yun? Hindi ba classified? So meron ang pondo ninyo ay classified funds. Ngayon, papakita ko sa inyo sa 2023 kung magkano ang halaga ng tinatawag nating MOOE. Okay? MOOE na
classified ang liquidation at accounting. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ang paggasta ba nila ng pera ay nasa tama o mali. Kung necessary ba yung binili nila. Kasi bahala ka na eh. Kung paano mo gagastusin yan eh. Basta bigyan mo lang ko ng kasulatan na ginastos mo yan sa MOOE. Yan lang ang requirement nila dyan sa Kongreso at Senado. So sa taong 2023, magkano yung pera na ibinibigay na parang itinatapon lang natin sa Kongreso? Okay? Tinatapon lang natin. At hindi natin malalaman kung paano nila eksakto, detalyado, with resibo, sentimo after sentimo na ginagastos ng bawat isang senador at congressman. Ito ang sa Congress ha, sa Congress. 15.2 billion. Okay? Yan ang kanilang total maintenance and other operating expenses, yung MOOE. Sa mga nagtataka po kung bakit ito po nakasulat in million, kasi po ang kanya pong representation ay dapat in 1,000 pesos. So i-multiply nyo po yung number na yan, okay? I-multiply nyo po yung number na yan by 1,000. So 15.2 billion. 15.2 billion ang classified. Classified ang liquidation at accounting. 15.2 billion. Hindi na po natin malalaman yan kung paano nila ginastos, kung ginastos nila lang tama, may resibo ba, sentimo after sentimo. Yung mga binili ba nila sa pamamagitan ng 15.2 billion na yan ay mati-turn over sa gobyerno? Wala po tayong inventory. May inventory ba ang bawat senador at kongreso kung yung mga binili nila ay mati-turn over nila sa government? 15.2 billion just for 1 year. Kongreso pa lang, ano pa lang yan? House of Representatives. Congressman ito. So can you imagine, 3 years ang isang term ng congressman. Okay, so 3 years, sabihin natin na-retain na 15.2 billion, in 3 years, ang Kongreso ay may 45.6 billion. Okay? Na, free money na yan. Bahala ka na. Bibigyan mo lang ako ng certification na ginastos mo yan sa MOOE. So, in 3 years, may 45.6 billion. Pag sabihin natin equally, hinati-hati yan sa mga congressman, 316 sila, bawat isa sa kanila merong 144 million. Na certification lang. Certification lang. Na ginastos ko to sa MOE. 144 million for 3 years. E paano kung ilang beses ba nare-re-elect ang congressman? 2, 3? 3. So, kung 3 beses ako mali-elect, half a billion na ako. At ang kailangan ko lang dun sa half a billion na yon, liquidation by certification. Susulat ko lang dito ay ginastos ko po siya sa MOOE. Wala. Hindi nyo to mabubusisi up to the last centimo dahil nga nagpasa ang Kongreso at Senado na ang liquidation at accounting ng kanilang ng budget allocation ng bawat isang senador at Kongreso ay confidential. So wala, hindi natin alam. Pagtitiwalaan na lang natin ang mga congressman na gagamit na hindi nila nanakawin ang 15.2 billion. Tiwala lang. Pagtitiwalaan lang natin sila na hindi nila nanakawin ng 15.2 billion. Wala, hindi natin malalaman eh. Kasi confidential eh. Confidential, classified ang accounting at liquidation. At sino ang nagpasa ng patakaran na yan? O di ang mga kongresista at senador? Can you imagine? Ikaw, na gumagamit ng pera ng taong bayan, ikaw rin ang nagbigay ng rule na classified ang accounting at liquidation. So kung ang pera, ang kanyang liquidation at accounting ay classified, therefore, ang pera na yon ay classified. So mas masahol pa to sa confidential. Confidential fund, nabubusisi ito ng COA. Pero kayo, 2013 pa namin alam, Senate barred COA from fund scrutiny. 2013 pa kayo. Hanggang ngayon pa hindi nagbabago ang sistema. Paano nga naman babaguhin ang sistema? Saan ka pupunta? Pupunta ka ng Supreme Court. Sino ba ang nag-a-approve din ng budget ng Supreme Court? Hindi ba? Mafia. This is the Philippine House of Mafia. Punta ngayon tayo sa Senado. Again, ang MOOE po ay classified ang budget allocation ng bawat isang senador at kongresista.
pati rin po ang liquidation at accounting nito ay classified. Therefore, this is a classified fund. Okay. So ngayon, sa Senado, maliit lang naman, no? Sa Senado, dahil 24 lang naman sila. 3.4 billion. Okay? Yan ang kanilang MOOE. 3.4 billion. Pero, 3.4 billion yan sa isang taon, ha? Sa isang taon. So, 3.4 billion divided by 24. So, sa isang taon, ang isang senador, okay? Kung hahatiin ng equally ang 3.4 billion, ay merong 140 million per year. Okay. Per year yan. 6 years ang senador. So, in 6 years, pwedeng makakuha ang isang senador ng 800 million sa isang term niya, 6 years. O kung dalawang term ka, kasi ang senador nare-re-elect for a second term, so kung naka 2 term ka, pwede kang umabot ng 1 billion. Na ang perang ibibigay sa'yo ng taong bayan na 1 billion, certification mo lang ang kailangan na ginastos mo yan sa MOOE. Hindi ba katarantaduhan yan? Tapos, itong mga party list na feeling mo sila na ang pinakamalinis sa mundo, ano? Ang ina mo, Raul Manuel, paano mo ito ipapaliwanag sa mga kabataan? Na ikaw, pwede kang bigyan ng 10 million sa Kongreso at isi-certify mo lang na yung 10 million na yon ay gagastusin mo sa MOOE. Sige nga, Raul Manuel, paliwanag mo nga yun sa mga kabataan, putang ina mo. Ano? Sige nga, kayo dyan sa kabataan party list. Kunwari parang kabataan, you are corrupting the youth. You are not telling the youth the truth. Na kayo, kabataan party list, party kayo ng Philippine House Mafia. Sige nga, kabataan party list, i-release ninyo ang resibo. Lahat. I-release ninyo ang inventory ng mga binili ninyo sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. At tingnan natin kung mayroong proper turnover. Diba? At ang binili mo ay pera, gamit mo ay pera ng gobyerno, sa gobyerno yan. Hindi yan sa inyo. Ang pera lang na para sa inyo ay inyong salary. Mas mataas pa ang MOOE nila kaysa sa salary nila. Salary lang ng congressman, 3 million per year. Ang MOOE nila sa isang taon, umaabot ng mga 15 mil. Free money na yun. Kasi nga, liquidation by certification. At ayon sa resolusyon na pinasan ng Senado at Kongreso noong 2011-2013, classified ang accounting at liquidation. Sige nga, pauupuin nyo dyan ng isang militar, pauupuin nyo dyan ng pulis, pauupuin nyo dyan ng DepEd, pauupuin nyo dyan ng DSWD, pauupuin nyo dyan ng State University, tapos bababoy-baboyin ninyo. Sabihin niyo paano ito ginastos. Sige nga, ipakita niyo paano niyo ginastos. Bakit kayo bumili ng ganitong laptop? Ang mahal. Bakit ganito? Bakit ganyan? Putang ina niyo pala dyan sa Kongreso Senado. Kami ba? Alam namin kung yung binili ninyo dyan sa pera ng taong bayan, tama. Meron ba kayong procurement law? Sa Kongreso Senado? Wala. Pag binigyan kayo ng 10 million, for example, certification lang. Ninyo ang kailangan. Tapos bahala na kayo. So kahit bumili pa kayo ng laptop worth 500 million, walang pakialam ng taong bayan dahil hindi namin alam. Tapos bababoy-baboyin nyo yung mga militar. O saan yung ginastos yung confidential funding nyo? Kailangan alamin, kailangan i-detalye. Ang inaw nyo pala kayo nagpasa kayo ng batas na ang liquidation at accounting ng pera na allocated sa bawat isang senador at congressman ay classified. So kayo, hindi po pwedeng busisiin dahil classified nga according to your concurrent resolution. Pero yung iba, papahipahigain nyo dyan. Para saan? Para papogi. So, in 2023, merong 15 billion for MOOE ang Kongreso. Wala na yan. That's free money. That's basically your money, your taxpayers' money given to each congressman without meticulous auditing. Wala yan. Wala yung auditing na naririnig ninyo. Di ba, pag mga nakaupo sa hearing nila, di ba napaka-meticulous yung auditing, yung mga tipong, binili mo raw yung mas mahal na laptop kaysa dun sa mas mura. Walang ganyan sa Kongreso at Senado.
pwede kang bumili ng 10,000 iMac gamit ang MOOE. Kahit pwede ka naman gumamit lang ng mas mura. Pero wala nang inventory. Wala, that's free money. Basically, this is legalized corruption. Walang standard, okay? Ang bawat senador, pag-uupo o kongresista, di ba, unless of course, continuous ng term, bagong office yan. Gastos ninyo. So, ibig sabihin, hindi ba dapat ang mas matinong sistema meron ng set na office ang senador. At bawat senador at bawat kongresista, estado ang magbabudget niyan. Di ba? At hindi ka pahawakin ng MOE. Di ba? Magpapasweldo ng staff mo. Gobyerno. Dapat Civil Service Commission. Pero hindi ganyan ang nangyayari. Wala tayong alam. Hindi natin alam kung paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan up to the last centimo. Kaya masarap maging senador o kongresista. Dahil nga yung MOOE mo, yung allocation sa'yo, ay classified. Diba? Kasama sa mga audit ng COA, performance audit. May performance audit ba ang bawat isang senador o bawat kongresista? Can you imagine, bibigyan ka ng, sabihin na natin sa senador, sa isang taon niya, bibigyan siya ng MOOE na 50 million. And that's maintenance and operating. No? Pero ba performance audit yung mga yan? Na deserve nila na mabigyan ng 50 million per year based on their performance? That's part of an audit. Kaya walang audit yung mga yan. Ginagago lang tayo ng mga yan. Kaya ang pondo nila ay classified. Classified funds. Bakit classified? Kasi ang liquidation at accounting ay classified. Ulitin natin. Diba? Anong basihan ko dito? Ang basihan ko dito ay ang Concurrent Resolution number 10 na pinasa noong 15th Congress. Diba? Ang sabi dito ay classified. Diba? Ang accounting at liquidation ng respective budgetary allocation ng bawat miyembro ng Senado at House of Representatives. Diba? At ano lang sila guys? Liquidation. Diba? Liquidation by way of certification na pinirmahan ng bawat senador, miyembro ng House of Representatives na ang amount na ibinigay sa kanila ay gagamitin sa MOOE. So, hindi kayo audited. Walang auditing. Sige nga, yung mga nagtatrabaho sa corporate world, pwede ba sa inyo yung liquidation by certification lang? Wala nga, hindi nga required Liquidation by certification. Legalized corruption. This is the Philippine House Mafia. Sige nga, Gabriela, ipaliwanag nyo ngayon sa mga mahihirap na pwede pala ang liquidation by certification. Pag binigyan ka ng 10 million, liquidation by certification lang kailangan. Gabriela, ilang years na kayo dyan? Diba? Ilang years ng Gabriela na nakaupo sa Kongreso? So, umaabot na siguro ng kalahating bilyon ang Gabriela, ang funding ng Gabriela. Diba? Sa tagal nila sa Kongreso. Pati yung bayan muna. Actually, wala nang bayan muna ngayon. Pati akbayan. Kaya ngayon, alam niyo na kung bakit hindi matapos-tapos ang problema ng NPA. Kasi yung MOOE ng Makabayan, hindi classified yan. No? Kailangan lang ng liquidation by certification ng Makabayan block na ginamit nila sa MOE. At hindi natin alam kung tama yun kasi nga-classified ang liquidation at certification. So, pwede na itong mga Makabayan, pinapadala nila yung pera na pambili ng armas ng NPA. Pwedeng ganon. Huwag ako sabihin na nagretag-retag ako Makabayan. Ang source ko ng information ay sa rep. Dahil ako ay tumira sa Netherlands for 12 years. Sige nga, legalized corruption. Ito si Ontiveros. Kapal-kapal ng mukha. Ano raw siya? Malinis. Hindi siya magnanakaw. Ulol. Paano namin malalaman na hindi ka nagnakaw at hindi ka nagwaldas ng salapi ng bayan kung meron kayong batas, resolusyon na pinasa ng Senado at Kongreso na classified ang accounting at liquidation ng millions of pesos na tinatanggap ninyo every year. Sige nga. Diba? So, mas masahol ang pondo ninyo.
classified. Ngayon, kung para talaga kayo sa pagbabago, dapat ninyong i-repeal. Okay? Dahil, sagutin nga to ng mga, ng mga law schools. Is this constitutional? Itong concurrent resolution number 10 na pinasa ng 15 Congress na classified ang liquidation at accounting ng budget ng bawat isang senador at congressman. Tama ba yan? This is the Philippine House Mafia. Ngayon, kung okay lang sa inyo yung ganitong sistema, kayong taong bayan, then we deserve corruption. Ngayon, kung hindi okay ito, palitan na to. Palitan tong sistemang to. Oh, may ano itong sabi ng Kabataan Party List? Abolish confidential funds. Ulol, ikaw, meron ka ba? Raul Manuel, ganda-ganda ng barong mo every time Malang barong. Mauna kayo dyan. Abolish the classified nature of the liquidation at system of accounting ninyo dyan. Diba? At dapat din na tanggalin na ang liquidation by certification. Dapat palitan na itong mali itong sistemang to maling-mali. Kasi walang inventory kung anong binibili ninyo sa pamamagitan ng perang taong bayan. Wala rin kayong procurement law. Nasakop kayo. Looking at the blue on a rainy